ay pinakamababa, ito lang ang oras. Pero, nasa-charge na naman ako. Ako, so, yun kung medyo tumatake, pwede po na naman. At yun na lang po yung mga nakapulong ng mga lalaki at babae. So, yung medyo nararamdaman ko, gusto na tayo, pagkape, pwede po na. So, kayo kung paano kapag kayo po pumapasok sa simbahan, nakarelax, kahit punong-puno po ng problema, dahil po meron tayong pakausapin na pangahalaga, kasi walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ako po'y nakatayo at ipapakilala ko lamang po sa inyo si Jesus. Hindi po ako yung magsasalita, Papakilala ko po siya ng maiksi lamang dahil nasabi po niya sa akin nung aking kanyang kayo o kahayo yan, sabi niya, pumunta lang ako. Dahil ang magsasalita ay siya. Siya ang gagawa. So ako po'y narito dahil ako po ng Diyos na pumunta lang ako. Ano po? Tatayo lang ako sa harap niyo, pero nakikipag-usap po sa ating lahat ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So wag po kayong magugulong-ihanan. Eh, malalim na Tagalog po yun. Huwag po kayong magugulungan. Short. May mga salita po o may mga kataga na napakalalim. Kasi yun po talaga ang gusto ng Diyos. Matalinaga po kasi siya para yung po mga taga-sanlibutan ang sa mauunawaan. Yun lamang kung makakatulong sa kanya ang pinagkalooban ng Diyos na maunawaan ang kanyang salita. So kayo pong lahat na narito ay isa sa mapapalad na tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Yung mga baby na medyo nagpuputong, malaya nyo kung ilalabas yan para hindi po makadistract. Pero sabi po ng Panginoon, hayaan daw po ang mga batang maliliit na lumapit sa Kanya, sapagkat maliban daw po na matulad tayo sa maliliit na bata, hindi po tayo makapapasok sa langit. Amen. Kaya huwag niyo pong pagbawalan na ang mga batang iregalin sa bahay ng Diyos. Kahit kung sila makukulit, dahil tayo po lahat ay dapat maging makulit sa Diyos para tayo ay maligtas. Amen. Yung kakulitan po natin yun ay hindi para guluhin o hindi para asarin ng Diyos. Yung kakulitan po natin ay kukulitin natin ng Diyos so tayo naman ay patawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin at walang lumalapit sa Diyos na itinatakwil o itinataboy ng Diyos. Papalayo sa Kanya. Amen. So yung pong mga nauna na na-invite ni Beverly o ni RJ, kayo yung most welcome. Bakit kaya ngayon? God lang nakakaalam. No? Nakakatuwang isipin na talagang may specialization. No? Sa Diyos kasi, maraming limit o hiwaga ang Diyos. Kaya wag po kayong magtataka mamaya kapag sinabi ng tinig na ako ang tinig ng Espiritu Santo, mag-walk out kayo at sasabihin paano mangyayari yan na? Tao ka lamang. So, ipapaliwanag po sa inyo kasi minsan talaga hindi na nagpapaliwanag ng Holy Spirit dire-diretso kagaya ng linggo. Wala naman pong imposible sa Diyos. Kayang-kaya pong gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. So, kung paano kung ako isa sa mapapalad na dapat katiwalaan niya ng kanyang kapangyarihan para po siya ipagsigawan at parangalan. Isa lamang po ako sa mapapalad ng mga lingkod na patuloy at nagsisikap na makapagdala po sapagkat ang tunay ng kung tagapagdala ang Diyos. Makapagdala ng mga kaluluwang naliligaw sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi ko tatakbo yan. Kung hindi gogossip na lang ng Coast Guard, hindi ako familiar, wala akong kaalaman sa pamamahala sa barko, pero napakahalaga ng Coast Guard. Tama ba ako? Yes. Hindi po yan maaayos kung hindi aayusin ng Coast Guard. Okay? So, fasten your seatbelt. Meron tayong barko, meron tayong car, kasi yung sasakyan kailangan
Meron ding seatbelt, yung mga nasa unahan. Pero sa aeroplano, lahat may seatbelt. Amen? Amen. Hindi tayo pwede walang seatbelt sa aeroplano. Kaya tayo sama-samang lilipad papunta kay Jesus. Amen. Hindi po, kasi pag ako nagsalita, aabutin tayo ng gabi. Kasi hindi po pwede hindi ba sasalita sa inyo dito dahil siya talaga naman ang mayroong kadahilanan kung bakit po may nakatayong babae dito sa harapan. Hawak ko po ang salita ng Diyos. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng tunay na kahulugan ng aklat na ito, ay titigan ko lang muna konting salita para dito. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Sa maniwala po kayo sa hindi, ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Kaya hindi po pwedeng hindi itataas ang banal na aklat na ito. Sapagkat sa oras na itinaas na ito, itinataas ang salita ng Diyos at itinataas ang Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. So, hindi po ako titingin sa banal na kasulatan habang nagsasalita ang banal na Espiritu sapagkat, teka po, pag may papasok po sa pinto, huwag na po tayong titingin. Kasi po, yan mga latecomer yan. No? Yun po kayong nauna, dito na po ang tingin. Okay po, kung wala po silang maupuan, bahala po yung mga nakaputi kung saan sila paupuin. Ano po? So, kayo po mga nauna at nakaupo na, meron na kayong seatbelt. Wala kayong lingon-lingon. Dito na po kayo, di ba? Kasi, lilipad na po tayo kung sila nahuli, bahala silang sumapit sa pakpak na lamang. Di po ba? Kaya dapat po sa gawain ng Diyos ay paunahan. Kasi Amen. kapag papagod sa langit, mapagsahan kayo ng pintuan. Amen? Amen. Wala nang papasok. Bibigyan lang po natin ang kaayusan ng tahanan ng Diyos. Pagamat ito ay isang tahanan ng mag-anak, ito po ay sinatawag yung tahanan ng Diyos sapagkat tinanggap dito ang Diyos. Ito medyo maliit, pero sa Diyos po ay walang imposible. Amen! Hindi po ako titingin dito habang nagsasalita ang Holy Spirit sapagkat ang Holy Spirit po ang nakakaalam ng kanyang mga sasabihin. Amen. Magandang umaga. Hindi nyo lang alam kung gaano kasaya ang Diyos ngayon. Amen. Hindi lang alam. Kagabi pa lang, ang Diyos na ang tumawag sa lahat ng narito ngayon. Amen. Meron akong gagawin. Kaya ang lahat ay dito ang tingin. Patagusin ninyo ang inyong mga mata sa kailaliman ng katauhan ng babaeng kaharap nyo. Sino ang nasa ilalim ng katauhan niya? Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen. Tunay nang mahiwaga ang Diyos? Meron bang taong nakakaalam kung saan nag-umpisa ang Diyos? Wala. Pero hindi. Naging mahirap yan. Sapagkat ang magkasala ang tao, ibinigay si Jesu Cristo sa ikaliligtas ninyo. Amen. Kaya ang lahat ng narito na ang hanap ay kaligtasan, dito ay sasabihin ko sa inyo, hindi lang 100%, masusumpungan ninyo at maiuungin ninyo ang kaligtasan hinahanap nyo. Amen.
na ang babae. Naalala niyo pa ba? Ang sabi niya, tinatayo lang siya ng Diyos. Sino ang naniniwala? Totoo ang sinabi niya. Palakpakan ng Diyos. Amen. Paano ang palakpak sa Diyos? Ipakita sa mga tao ang galing. Tumingin kayo doon sa pagpapalakpak. Saan ang kamay? Yan ang gagawin mo sa langit. Ang parangalan ng Diyos. Amen. Kaya dito sa nasa lupa, dapat alam niya na kung paano purihin ang Diyos na buhay. Isa pang palakpak para sa Diyos. Amen. Ito lang ang tingin. Hindi ko masyadong papagalawin ang katawan ng babae para hindi kayo maguluhan. Sapagkat kahit anong preso niya, kahit nakaupo yan, subukan ang labi niyan. Sapagkat ang Diyos ang magpamabuka ng bibig niya. O anong hiwaga meron? Na ang Diyos kayang gawin ng lahat ng bagay. Na ang banal na Espiritu ay makausap niyo ngayon. Sapagkat ano sabi ni Jesus? Siya ay aalis bago siya ipako sa krus. Subalit huwag kayong malumbay. May babalik. At ang babalikan siya magtuturo sa inyo. Yun ang banal na Espiritu. Amen. At kayong lahat na narito ay tinawag ng banal na Espiritu para makinig sa Kanya. At pagkatapos yung makinig, ano ang gagawin ninyo? Magdidesisyon kayo. Totoo ba napakinggan nyo? At kung alam nyo totoo, ano ang gagawin nyo? Patuloy nyo pupurihin ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pumili siya o humirang siya ng mga lingkod. Noong una pa ba, bago dumating si Yesu Cristo, pumili siya ng mga lingkod na tunay, na nagmamahal sa Kanya. Ngayon, isasabihin ko sa inyo, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang doon natapos. Sapagkat lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay may pag-asang maligtas at mapunta sa langit. Subalit ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Amen.